Ilang days na rin masama ang pakiramdam ng mag-ama ko kaya naisipan kong mag-chicken arroz caldo. Hindi lang simpleng arroz caldo, may kasama ring tokwa, pritong lumpia at tokneneng. Abay, mag-umpisa na tayo. Naggisa na ako rin ng isang ulo ng dinikdik na bawang. Magtabi na tayo ng konti, panglagay natin sa lugaw. Ilagay na rin natin yung 2 thumb size ng hiniwang luya. Mas maraming luya, mas masarap. Kapag nangamoy na ang luya, isama na natin yung 3/4 kg ng chicken wings. Siniwa ko lang ito sa 2. Timplahan na natin ng konting asin at paminta. Sangkutsahin lang natin maigi ang manok hanggang sa mag-light brown ang kulay at wala nang visible na dugo. Any part ng manok pwedeng ilagay dito sa chicken arroz caldo. Pwede pa nga ang atay at balon-balonan kung nais nyo. Kapag nasangkutsa na natin maigi, hanguin na muna natin ang chicken wings. Ilalagay ko na rin itong 2 1/2 cups ng nilutong kanin para mas madaling maluto ang lugaw. Kung nais nyo naman sa lugaw ay glutinous rice, pwede rin naman. Halu-haluin lang natin. Pagkaraan ay maglagay tayo ng 6 cups ng hot water. Para sa pampalasa, maglagay tayo ng 2 chicken bouillon cube, 1/4 teaspoon ng anato or achiote powder. Ito ay pampakulay lang sa lugaw at optional lang. Pwede rin ng kasubha na nabibili sa palengke o kaya ay saffron kung nakaka-LL naman kayo. Timplahan na rin natin ng konting paminta, garlic at onion powder. Kung sa tingin nyo medyo malapot ang lugaw, pwede pa kayong mag-add ng konting mainit na tubig. Halu-haluin lang natin to hanggang sa madurog yung kanin. Then, ilagay na natin yung sinangkutsa nating manok. Kung nais nyo ay medyo putok na putok yung kanin, haluin nyo pa to ng ilang minuto hanggang sa ma-achieve nyo yung tamang consistency ng lugaw na nais nyo. Tikman muna natin bago natin turn up ang heat. Pwede kayong mag-adjust ng seasoning, depende sa inyong panlasa. Para makompleto ang ating chicken arroz caldo, meron ako ditong isang block ng cream tofu. Iwain lang natin to into cubes. Magpainit lang muna tayo ng mantika. Ipiprito natin tong tofu hanggang mag-lightly golden brown. Hanguin, ilagay lang natin sa plato lined with paper towel para ma-absorb yung excess na mantika. May leftover lumpiang hubad ako na nilagay ko lang sa ref ng isang araw. Balutin natin to para sa ating lumpiang prito. Kung wala naman po kayong leftover, abay meron po tayong recipe ng lumpiang prito. Ilalagay ko po ang link sa description box. Prito lang natin to until it turns golden brown. Hanguin lang natin dito sa strainer para mag-drip yung excess na mantika. Siyempre, hindi kumpleto ang double cuts ng chicken arroz caldo kapag walang tokneneng. Para sa batter ng tokneneng, kailanganin natin ng 1/2 cup ng all-purpose flour, 1/3 cup ng cornstarch, timplahan natin ng paminta, onion powder, 1/2 teaspoon ng asin, 1/2 teaspoon ng baking powder, at 1/4 teaspoon ng orange food coloring. Haluin lang natin to na mag-combine yung mga ingredients. At dahan-dahan nating ilagay ang tubig. Make sure na ang consistency is not too thick at hindi rin naman napakarami. Haluin lang nating maigi hanggang sa maging smooth at wala ng buo-buo dito sa batter. Meron tayo ditong 6 na pirasong nilagang itlog. Binalatan ko na rin to kanina. Make sure mga kakusina na well-coated ng orange butter itong nilagang itlog. Iprito na natin tong tokneneng sa mantika na pinagprituhan ng lumpia. Bilingin, iprito lang natin to hanggang sa maging crispy yung butter. Hanguin, ilagay lang natin sa strainer na mag-drip yung excess na mantika. At dahil kumpletos recados na ang double cuts ng ating arroz caldo, magsandok na tayo ng lugaw habang mainit-init pa. Lagyan na natin ng toasted garlic at dahon ng sibuyas. Abay, ano pa hinihintay nyo mga kakusina? Tara, tikiman time na! Ere pong unang subo na may tokwa para po sa inyong lahat. Tara, kain po tayo! Pigaan nga rin pala natin ng lemon or kalamansi para mas masarap. Kupo, pagkasarap, umuusok-usok pa eh. Tikman rin natin tong tokneneng. Sa magtatanong po kung anong ating sausawan, kombinasyon niya ng suka, toyo, konting tubig at konting asukal para mabalanse ang lasa. Nilagyan ko rin ng hiniwang sibuyas, onion chives at konting sili kung gusto nyo ng medyo maanghang. Kaya kung nami-miss nyo na ang ganitong klase ng pagkain, karinderya style, abay, subukan nyo na rin po ang recipe.
If you like this recipe, don't forget to like and subscribe. Thank you for watching!